Yes, Lord, as we worship you. Okay, message to all the people of the world. This is your Papa Bot. I'm going back to the medieval face. Facial appearance. Yung aking mga retirement invention. Kita mo yan? Ayan o. Mga stress reliever. January 6, 2025. Apostolic job, Papa Bot. Okay, I pray for all of you, for the world. Number one, to unite. Oy, iya daw. Ari nang Afrikanito mininang. Paki-buzzer gani sa gate. Kay malakat na ko. Happy New Year lang. Happy New Year. Ano na lang siya, hulat ta kay magawas na siya. Masundo ko sa ngapo. Amo nang duty ko kada adlaw. Ting sugat sa ngapo. Oh, sige hada dra ka lang. Ara siya da. Sick. Clocks. Yan nakatira sa kanya eh. May old cemetery yung sa ayun tawag yan, community cemetery, yung public. Magaling magluto yan, nag-supply yan ng pagkain dun sa Ace Center Point, yung mga tosino na chicken. Kaya hanapin mo siya yata ang nagmana sa pwesto ni Gastro yan sa likod ng 7-Eleven Jensen Drive. Hindi Alonan, Abad Santos. Yan, masipag din na bata. Talking of sipag, tatay ko napakasipag. Bonus lahat itong buhay namin sa kasipagan ng tatay ko. Umaga pa yan. Mula nung maliit kami, umaga pa yan. Nasa farm na. Lumaki kami sa farm eh. Naalala ko maliit pa ako, nakaupo ako sa may kahon, yung parang dike ng palay. Tingin-tingin sa palay, may nagtatanim, maya-maya harvest na naman. Yan, tumba yung papaya ko lakas ng hangin dito eh. Okay, January 6, 2025. Ay, itong mga buhay natin kung hindi tayo nagkakasakit. Pero imposible na hindi tayo magkakasakit. Kaya kung pwede, halos everyday mag-vlog ako to continue connect with you, always connect with you, para yung reflection ko umabot sa inyo. Baka kulang kayo ng reflection, ha? Matagal ko na itong binabala, kaya lang wala akong platform, maliit pa, ganyan. Paano kaya mag-reflect ang ibang tao, no? Kaya lang I don't demean or degrade the people who are fond of reflecting. They are the most people that we should consider. Kasi mga perfect melancholy sila eh. Deep thinker sila, just like me. Ito, pasundo na nga po. Papa Bot, pasundo na nga po. Number one, bakit ako nagsusundo? Why do I have to do it now? Because healthy ako. Primarily healthy.
Kasi kung hindi tayo healthy, magising tayo na wala sa tamang pag-iisip, lalong-lalo na itong vertigo, yung parang nahihilo. Grabe ang vertigo, bay. Chong, meron kasi akong vertigo eh. Pag yumuko ako, usually you put yourself into my shoes. Paggising mo, may talagang may mga posisyon na pwede kang yumuko. Lalong-lalo ako naliligo, na yumuyuko, ganyan. Pero hindi lahat ng oras na may vertigo. Not all the time na may vertigo. Ano lang, minsan malubha. Pag may vertigo na kasi parang wala ka ng pakinabang sa mundo, hindi na maganda ang decision making mo, hindi na tama masyado ang decision making mo, mali ang decision making mo. Yeah. So kung ganun, maingat tayo dahil we don't know when the sickness attacks us. Kaya pag ako nagre-reflect, kino-consider ko talaga ang health ng tao, na hindi tayo dapat magyabang. Di ba? I pass the ball to the Middle East na naman. Yung mahilig ng yung nagsasamba ng Surah 9:29, yung patayin ang hindi Muslim, patayin ang Jewish people, nasa Quran eh. Peace be upon that book. Talagang inutos nga patayin ang mga hindi maniwala kay Muhammad, peace be upon him. Pangit eh. Para bang mangga, nakatingin ka sa mangga, nagbubunga na, ito, kunin natin tong bunga to, ganyan. Sirain natin to pa hindi magbubunga ng maganda. Di ba? Inggit. Inggit. Feeling entitled. Gusto mo talagang lumamang, magpasikat ng hindi maganda dahil nakaukit na sa Holy Bible ang magandang asal. Pinapalitan nyo ng asal nyo na animal. Ang refleksyon ko is all righteousness. Hindi ko napalitan to, Chong. Araw-arawin ko kayo. Ito, first vlog ko ito na formal kasi nagbablog ako anywhere we go, especially doon sa abroad. Nagbablog ako. The topic is always the same. 'Di ba? Anti-terrorism. Yan. My topic is always the same. Puputaktihin kayo ng aking pangangaral kasi I love you. You Abrahamic people Si Lolo Ismael galing sa atin, angkan natin. Alam mo ba na ang Diyos ng Islam at saka Christian at Jews isa lang? One God lang. Isa lang yan. Sabihin ko sa inyo. Kaya lang nung lumabas ang mga Islamic writers, pinalitan nila na sila na sila na ang pinaka-special child. Na hindi kayo maniwala doon sa God ng Christian at sa God ng mga Jewish people. Actually, isa lang gumawa sa atin. Pinaglaruan lang kasi yung Holy Bible eh. Baga may sinulid. Ginano mo yung sinulid, you twist it. You twist kaya nagkabuhol-buhol. Parang aking buhok na sinabihan ako na, Doc, ang buhok mo ay did end. Kasi may parlor doon sabi sa akin,
Ay, huwag kang magsuklay. Si Kwan ba yun? Sino ba yun? Kalimutan ko. Ano ko, oy, tinanim na palay, oh. May bunga na. Oh, yung sinabi ko dati na formal na tinanim na hindi siya sabog. Kaya dalawang klase kasi ng klase na pagtanim, yung itinanim mo sa kamay, ganon mo lang, oh, ganon mo. Yan. Sabog sa amin yan eh. Itong portion nito, ganda eh, ganda. Ganda ng pagka ano. Sinabihan ba naman ako ni sino ba nun? LA. Huwag magsuklay. Hindi ako nagsuklay. Nung bumalik ako sa parlor na isa, yung aking paborito, kay hair expert, yun ako, Dok, hindi na masuklay to. Nagkabuhol-buhol. Ha? Nag-twist-twist. Dead end na to. Ulitin ko, dead end. Pinutol, mga isang kadangaw. Dangkal. Sumama ang loob ko talaga. Kaya, nung pinutol, naku, malamig na naman sa ulo. Kung natutulog kasi ako, dati-rati, yung wala akong buhok, yung maikli, yung papugi-pugi na buhok. Nagsisipon ako pagka umagahan, pag na-expose ako sa malamig. Kasi yung kwarto ko, kahit na walang aircon, malamig eh. Nasa farm, dito kami nakatira eh. Parang farm to eh. Maraming tanim. Malamig. Nakabukas lang yung pinto, nakalock sa loob. Bintana, naka-grills lang. Para hindi ka pasukin ng mga kutong grisman, yung mga kawatan. Kaya talaga, hindi nyo ba alam na nakikita kayo ng juice. Nakaw. Tingnan mo yung mga Pilipino, naghihirap tuloy. Ha? Yung pera ng tao, ibalik sa tao. Ha? Halin sa katauhan, ibalik sa katawanan, sa katauhan. Oh. Oh. Nung binaluktot na ang Holy Bible, wala na. Sumikat na yung isa, yung propetang galing Saudi Arabia. Sumikat na rin ang Diyos nila. Sumikat na rin ang langit nila. Talaga. Ako, sir. Walang problema. We go back to the basic. Ito ha. Kahapon nagda-drive ako. Galing sa bundok doon sa Tampakan. Yan. Reflection kami ni Mrs. Sino nga ba yung mga iconic na tao na nawala? Lately, since pandemic until now, mga 4 years ago. Blah 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 blah. Ay, isa, kiwan yan eh. Dalawa nga eh. Mga iconic. Wala na. During those times nga magkasama kami, ang isa parang may-ari ng building ng Red Planet, chairman ng STI, nawala na. Kasi sir, papasukin tayo ng sakit. Ngayon, ang reflection ko dyan, we should be grateful. Daming lamok. Ayaw pa naman ng apo ko may lamok. We should be grateful na buhay tayo. Do not treat life as a joke. We must be serious. Kaya may mga doktor tayo, may mga scientist tayo to make our life easy, better, and longer. Binigyan tayo ng utak na maganda, nabuhay tayo. Yung iba naman namatay sa panganganak. It's so lucky na without those high technology before, palagay natin before World War II, hindi masyado high tech. Pati sa medicine, hindi high tech. Maraming namamatay. Hanggang ngayon, marami pang namamatay dahil hindi naniniwala sa doktor. Nevertheless, nandyan na yan ngayon. Looking back, di ba namatay sila? Dahil wala silang sapat na kaalaman how to treat the diseases. Pumasok ang COVID.
patay. Nung una, ayaw nilang maniwala. Nung early 2020, ayaw nilang maniwala na may COVID-19 kasi lumabas ang virus sa 2019 eh. So, totoo pala may COVID. So, maraming namatay. Maraming nagkasakit na hanggang ngayon ang complication ay hindi hamak. May weakness o kung ano-ano ang complication ng sakit. So sir, imam, pastor, pare, father, consider natin na gift of God ang buhay natin. Huwag tayong magyabang. Huwag tayong magyabang kahit sino ka pa. Siguro, tanong ko sa iyo, di ba marami kang sakit? Ano mga sakit mo ngayon? Di ba dami? Dami kang masasabi. Oo. Huwag mong sabihin sakit sa bulsa ha. Oh, ako lang ha. Hindi naman ako si Mr. Ako at saka papabot. Ako at ako lang lahat. Hindi. Sa totoo lang, daming sakit. Hindi mabilang. Pero we are still grateful na nabuhay tayo ngayon, nagising. At saka napanood mo yung video na to para sa kaalaman ng lahat na kahit matanda na ako, babalik na ako sa mukha ng medieval people. Kaya umayos tayo. Tama na yung mga jihad, tama na yung terrorism. Hanggang ngayon, inspired pa rin sila kay Muhammad. Palipad ng ballistic missiles doon sa Israel. Isubukan mo yung ballistic missiles mo, isubukan mo nga punta ng China yan. Dudurugin kayo ng mga inchik. Di ba? Dudurugin kayo kaagad. Mabuti nga itong mga Jewish people. Para sa akin is ito ang pinakamatibay na inspirasyon ng righteousness ng isang tao. Sir, agilan. Gasundo sa ngapo. Dito. Kinami di kay tawhay. Permi ko di agi. Sige sir. Inspirasyon ng righteousness at tama na pag-iisip ang Israel. Pag pinatay mo yan lahat, wala na, patayin niyo pang Amerika lahat. Loko-loko. Loko-loko talaga itong Muhammad ng mga tao to, itong mga sinasabi na mga ano ito? Terorista, jihad at saka extremist, fundamentalist. Grabe. Sabihin niyo pa na si Arabic speaking ang God, ito naman mga agilan. Nami di kay tawhay. Sundo apo. Sige sir. Arabic speaking God. Ang naniwala sa Arabic speaking God, yung mga fundamentalist na talagang gustong magpakamatay sa ang God na nilang pasagad. Talagang loko-loko. All knowing si God, hindi siya Arabic. Kaya wag lang natin palitan ang Bible para wag mabawas-bawasan ang mga moron. Moron nyo talaga eh. Kaya natatawa lang ako pag nag-reflect ako. Sabi ko, minsan, ito, frankly, pag natulog ako, sabi ko, Lord, buhayan mo na ako. Kung hindi, welcome to the club. Langit na tayo. Parang ganon. Parang, we don't know when to die, when is our time to rest. Yan. We don't know when that happens. Ngayon kinabuhi uli tayo. Ngayon, ganito, 2025 na. What's in store for us for the next year? It's all for God. This life is not about us. This life is about God. This life is not about you. This life is about God. Everything. Kaya wag na tayo magyabang.
ayusin nga natin. Alam mo, advance na tayo eh. Itong mga jihad na ito, subukan na nga natin, kayo ang mamumuno sa buong mundo. Kahit one day lang, siguro ang chaos and pandemonium. Bakit? Wala naman, ano bang mga wala nga kayong bakuna eh. Mga contribution nyo sa humanity, wala kayong bakuna, wala kayong antibiotic. Puro lang kayong missiles kasi may pulbura. Yung urea, yung source ng diyan sa Dead Sea, marami diyan eh. May urea daw diyan eh. Source ng mga bomba yan, yung mga bombs. Yan ang alam nyo. Master of destruction kayo eh. Di ba? Hindi ako maniwala sa inyo eh. Pero yung iba, to make it clear, bakit tayo nakapang open heart? Bakit nabubuksan ang utak? Dahil we study it well. Na ito, pag kinuha mo itong clutch ng brain, pag may injury, babalik yung katinuan ng tao, hindi sasakit ang ulo, maging normal uli siya. Di ba? Dahil pinag-aralan ng medicine. Let's say, ito, simple ha. Anong sakit nandiyan kayo? May lumapit sa akin one time, babae. Lumalabas doon yung laman sa kanyang puwet. Sabi ko, ito. Butasan mo itong chair, konti, mga 1 inch or 1.5 inches. Lagyan mo ng mainit na tubig, balutin mo yung paa ng chair, lahat ng usok lalabas dun sa maliit na butas, i-shoot mo yung anus mo doon. I-shoot mo doon. Pag mainit masyado, ilayo-layo mo lang. Parang lutuin mo lang konti yung lutuin mo lang konti yung anus mo, yung yung puwerta, yung nalabasan ng dumi. Hot seats bath. Bumalik sa akin. Ay, salamat, nawala na yung laman. Kasi yung laman na yan, pag na-irritate, masakit yan. Yung tinatawag natin na almoranas. Hemorrhoids, meaning barado ang ugat. Ang tawag niyan. Maraming clots doon sa veins na supposed to be babalik sa heart. Dahil sa in between heart and lower part of the body, may mga pressure, buntis ka, palagi ka sigurong umiiri dahil matigas ang dumi mo. So the tendency na mag-iri ka na mag-iri, puputok yung mga ugat doon sa anus, doon sa nilalabasan ng dumi. Nagpasalamat siya, gumaling oh. Hot seats bath lang yun. May mga mga gamot naman dyan. Sino ba nag-imbento ng mga gamot ngayon, sir? Mga jihad ba? Sino nag-imbento ng mga magaganda yung scientific na kahit maliit na bata, newly born, may mga heart problem, nag-uopera? Sino nagturo diyan? Sino nag-discover diyan? Mga fundamentalist na Islam? Sila ba talaga ang pinakamatalinong tao sa buong mundo na nagbibigay ng kung ano-ano na sikat na talaga sila na talaga ang maghahari sa buong mundo? Hoy! Sira ulo! Sira ulo nyo naman. Kaya sabi ko, mag-unite tayo. Let us share our resources. Hindi tayo pwede na magsopang-sopangan sa mundo. Ha? Hindi tayo pwede magsopang-sopangan sa mundo. Ha? Kayo, iniisip nyo, tama si Muhammad ng Muhammad kayo. Wala ngang disipulo yan. Ha? Peace be upon my lolo. Walang disipulo yan. Ha? Kung siya lang sumulpot yan, sinasabi niya na siya na. Siya na ang sugo ng Diyos. Tapos pag sinuri mo mga story ng Holy Bible, ginagaya-gaya. Walang originality. Islam cannot stand alone without
the Holy Bible kasi pinaglaruan yung Holy Bible eh. Virgin daw si Mary, ganyan maraming issue. Why don't you just tell us na Muhammad received the Holy Spirit from Angel Gabriel or something, and this is what he said, obey Allah because this is life. Oh, di ba? This is the life on earth, not in heaven. Kasi tinuro nyo kasi patayin ang hindi Muslim. Edi gago, tarantado yan, buang yan. Wala sa tamang pag-iisip yan. Oh, see? Oh, pasensya na kayo. Tinatamaan na kayo ng kidlat. Ang karma ba? Ha? Kaya maniwala kayo kay Papabot. Nagsusundo lang ako ng apo. Pinakinabangan ko yung oras na to para makapagsalita ng magandang asal, magandang paniwala, at mag-unite na yung Abrahamic descendants galing kay Ishmael, Isaac, Jacob, David, lahat tayo. Ha? Huwag niyong ikungkir ang isang lugar dahil sa inyo. Ang lugar na yan ay naging Palestinian. Sinong sabi sa inyo? kung walang Holy Bible, kayo na. It's happened. Naniwala ako sa Holy Bible na ang mga Jewish people dati-rati ay inaapi. Nakaukit sa history ang mga structures dyan sa Judah. Kung sinong gumawa dyan, dugo ng mga Jewish people yan. At ngayon 2024 last year, ang lahat ng propeta at mga karakter sa Bible ay Muslim. Sira ulo. Muslim. Sino sabi niyan? Tikalo ninyo ya. Wala yan. Sira ulo yan. Anong paniwala yan? Bakit naging Muslim? Mabuti sana kung walang Torah, walang Holy Bible. Ang story pa lang ng mga Israelites na inaapi 400 years sa Egypt at inatasan si Moses. Holy Spirit ang nakipag-usap sa burning bush. Maniwala ako niyan. It's a real story that happened before. Na so real. Kaya lang kung lagyan mo ng Malaysia, mali ang Holy Bible, mali yan. Kasi gusto niyang sumikat. So, first fall of man, greed. Gusto niyo kasi, looks like kayo na ang sasambahin. Looks like you will be God. You will become God. Just like the thinking of Adam, na kinausap sila ng temptation, parang reflection, simile or figure of speech ito na pag tinanggap mo ito, you will act like God and you will become like God. See, nakita mo na. First fall of man, pabalik-balik yan. Naging greedy yung isang tao. Kasi may greed na eh. Ito, kainin ko itong prutas. Parang reflection din ng buong sanglibutan, sangkatauhan ng utak na yan. Hanggang ngayon, ang nakawan nandyan pa rin. Hanggang ngayon, hindi maalis-alis. Lalong-lalo na sa Pilipinas. Nako! Grabing kawatan. Everyday, paggising mo, itong mga official na ito, kung paano magnakaw mula sa purok president, kawatan. See? Kala mo kung sino na nakaupo, may posisyon na. Greed. Paano kaya magkapera dito? Yung easy money. Ay, baka nandyan na. Magtawag na yan. Ako na lang magtawag.
Sundo lang ako ng apo. At salamat naman na buhay pa ako. Tapos nag-i-enjoy talaga ako sa mga apo ko. My God. Grabe. Are you not happy with your relatives? Na ang genes mo, are you not happy with that? You are only happy when you kill. When Oy, naanak ko dire. Ready na mo? Oo, nalala ka. Wait lang. Nagano ko sa gamit ng Chloe, Dok. Sige, mutuyok lang ko kadiyot ha. Sige, Dok. Sige. Okay, sige. Sige, bye-bye. Yan ang paniwala ng mga jihadist. Happy talaga sila na mapunta silang langit kung makapatay sila. Ano ba yan, sir? Sira ulo yata kayo lahat eh. Tama na, sir. Tama na. Ha? Baka matusok ka pa dyan ng karayom o pako na may kalawang. Matitanos ka pa. Oh, sino nag-discover ng titanos? Basilay? Ha? Sinong scientist na mga scientist yan eh? Ha? May scientist ba sa inyo? Sigurado namang mamamatay kayo eh. Sinong discover ng rabies virus? Ha? Mga tawag niya? Mga fundamentalist ba na mga Islam? Kaya naiplastar na yan. Nandiyan na yan lahat. Pasalamat tayo sa mga matatalinong tao na nakadiscover ng mga diseases, mga sakit. Upang hindi tayo mamamatay. Ha? Ang sa inyo, puro Muhammad, kasopangan, Muhammad, peace be upon my lolo. Di ba? Walang katinuan yung paniwala na yan. Di ba? Walang katinuan. Puro Muhammad. Alisin nga yan. Si Muhammad ilagay dyan. Siya ang messenger ng magandang balita, hindi sa lagim ng pangyayari. Oh, di ba? Tapos unite na lahat tayo sa isang Panginoon. Oh, di ba? Ay, wala pa yata. Oh, hindi to na. Mapayong pagyud, kuya awa na eh. Ayun, nagpayong sa mukha na eh. May sticker si Hello Kitty, no? So mini. Eh, Clay, kunti. Maliit lang yun. Sige, go na. Wait sa. Sit down sa. What clay? We'll buy clay. Clay, bye tayo, Clay. Okay? Yeah, I'll buy sticker. Oh, bless. Bless, papabot. Bless. Hello Kitty, Bless. bless, papabot. Oh, bless. Oh, bless. Bless, papabot. Give me. Busy. Oh, Busy. that's pink. Ah, what is that? Eating a lollipop. Ay, eating lollipop si Hello Kitty. What's the good news? Hello Kitty, Kenko. What's the good news? Hello Kitty. Good news means that I have Hello Kitty around the world. You like Hello Kitty? I'll buy you Hello Kitty. Hello Kitty around the world. Hello Kitty around the world. Around the world. Din ka mo nag-agi ganiha dito sa Drop ako sa ano? Drop sa harap. Sa Oo. entrance gate. hindi na kayo kwan dito? Wala na construction? Wala na. Oo ba? Dito tagi. Oh, wala na. Ah. Ay, sa ano kami sa KCC. Tapos, nag-ano kami ba? Sa likod lang sa tagi para sigurado. Kung saan man ang ginayaw-yaw sa usa diha. Happy siya sa iyang Hello Kitty. You like Hello Kitty so much? Wait, Give ni, friend and Dazzle. why did Hello Kitty sticker.
Hello Kitty. Oh, sige, mauna ni Ron. Ito na ang generation natin. Ha? Hindi makinig. Yung mga generation natin hindi nagbe-bless ano. Mabuti na lang kami na So happy. Hello Kitty. kami na mga magkapatid, talaga pag may nakita kaming matanda, nag-bless kami. Ganyan. Pag matanda, ha? Bye, bye-bye. Kami sticker yung Hello Kitty, okay? Oh, bye-bye na. January 5. 6. January 6 ngayon. 6. Oh, January 6, 2025. God bless you. Ito na. Busy siya, Hello Kitty. Usa kita. Usa yung ilokiti di ay. Usa man na. What's that? Ano ni Papa Botos eh? Bye ka ni Kuan. Mami, Daddy, Hello You really like Hello Kitty? Hello Kitty. Nang pink. Pink? Hello Kitty pink sticker. Nang pink daw, nang pink. Hello Kitty. Sino nakataga na? Friend niya si Dazzle. Oo ba? Sticker. Lingaw kay siya. Yawa ba tayo? Lingaw kayo. Hello Kitty, Basta mangyod. Hello Kitty. Ito lang ta agian ay sa atong inaagian. Wala pa ko kaswito di ay. Kay basig busy kayo ba no? Samo kayo dagang sakyanan. Ablihan nato ang bintana diha kay nakoy. Mga kailan ako diha. Mga gwardiya sa mga priso. Luoy biyan ng priso ay. Saan man kay naman tay balaod. Natay balaod. Ba nila nakapatay ngano na. Wala. Wala ng gwardiya. Ara pang gwardiya oh. Agi lang. Agi lang kami ah. Sige sir, thank you. Butan gini mga naogay mga taong butan ba? Napoy mga tao nga murag hayop. Lingaw kayo. Beyond all human philosophy. How do you explain Christ? So no one would have made him up. No, it couldn't have made him up. How do you explain his resurrection with 500 eyewitnesses who didn't expect him to rise from the dead? How do you expect apostles who thought he was dead and were running to hide, all of a sudden becoming world-changing zealot evangelists? The only explanation is the resurrection of Jesus Christ. The birth of the church comes out of that. So how do you explain the Old Testament giving 350 prophecies of Jesus Christ, half of them coming true historically and recorded so in the New Testament, the other half are going to come true at his second coming? This is a very, very powerful apologetic for Scripture. Another one you would use is science. When people are saying the world is flat, the Bible says that the earth is a sphere. When people were saying that the world was floating in space, the Bible says it turns on an axis like clay to the seal. It rotates on its own axis. The Bible says the stars can't be numbered in a day when scientists had counted 1,023 of them. And now we know they can't be numbered. So there are scientific things. You can look at archaeology, and you can compare the history of the Scripture with what archaeology has discovered. You'll find precise conformity to those facts. And one other one, and I would say it's the defense of experience. The Word of God does what it says it will do. It transforms lives. If you would like to continue to email us questions,